Ano kayang mga bansa ang isusunod o nasa listahan ng Amerika matapos nitong atakihin ang Venezuela? Ano-anong mga bansa ito? Nagbigay kasi ng matinding banta si US President Donald Trump sa mga leader na ito matapos atakihin ang Venezuela. Kasama kaya ang Pilipinas? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Mga bansa na nasa listahan ni President Donald Trump na kanyang isusunod matapos nitong atakihin ang Venezuela at arestuhin ang leader nito na si Nicolas Maduro. Ayon kay President Donald Trump, ang kanyang ginagawa ngayon ay matagal ng pangako ng United States of America sa Western Hemisphere. Ito raw ay nag-ugat noong 1823. Tinatawag ito na Monroe Doctrine. Yun naman pala ang pinagbabasihan ni US President Donald Trump. Ngayon, ano kayang mga bansa ang nasa listahan ni President Donald Trump matapos nitong atakihin ang Venezuela? Nangangamba ngayon ang mga bansang ito. Pakinggan, baka naman kasama rito ang Pilipinas. Nangunguna sa ating listahan ay ang Greenland. Sa ngayon, meron ng military base ang United States of America sa loob ng Greenland. Pero ayon kay US President Donald Trump na ang rehiyong ito ay pinalilibutan ng Russian forces at Chinese forces. Marami naman ang mga nagdududa rito. Sinasabi nila na iba ang pakay ni US President Donald Trump sapagat ang Greenland ay mayaman sa tinatawag na rare earth mineral, isang mahalagang sangkap sa paggawa ng mga smartphones, mga fighter jets, military hardwares at maging mga electric vehicles at marami pang iba. Iba naman ang sinasabi ng Amerika rito, nais itong protektahan ng United States of America sapagat nagkaka-interest din dito ang China at ang Russia. Nagsalita naman ang Prime Minister ng Greenland tungkol sa mga pahayag ni US President Donald Trump. Ayon sa Prime Minister ng Greenland na ang balak ni US President Donald Trump ay isang fantasya lamang. Sunod ay ang bansang Colombia. Oras lamang ang nakalipas matapos atakihin ng United States of America ang Venezuela. Nagsalita agad si US President Donald Trump at may matinding banta sa presidente ng Colombia na si President Gustavo Petro. Sabi niya, watch his ass. Ang Colombia at ang Venezuela ay kilalang magkaibigan. Sa operasyon na isinasagawa ng Amerika sa Venezuela, sinabi kasi ng presidente ng Colombia na wala raw ebidensya ang Amerika at basta-basta na lang umaatake sa Venezuela. Iba ang sinasabi ng United States of America sa pahayag ng Colombia at ng Venezuela. Ayon sa Colombia at Venezuela, ang talagang pinakapakay ng Amerika ay ang oil ng Venezuela. Pero ayon naman sa Amerika, ang kanilang pakay ay protektahan ang buong mundo sa tinatawag na narco-terrorism. Ang pangatlo ay ang Iran. Ay of course, wala na itong duda kahit na hindi pa man umatake ang Amerika doon sa Venezuela, ay dati nang umatake ang Amerika sa Iran. Winasak ng United States of America ang isa sa mga nuclear facilities ng bansa, katuwang ang Israel. Ngayon ay meron na namang isang napakatinding banta si US President Donald Trump sa Iran. Ito ay dahil sa isang napakalaking kaguluhan na nangyayari mismo sa loob ng Iran. Ang Iran ay merong 31 na mga provinces at nasa 23 hanggang 26 na mga probinsya ang nagsasagawa ng napakalaking kilos protesta laban sa kanilang supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Ang kanyang banta, ayon sa mga eksperto, ginagamit ni US President ang malaking kaguluhan sa Iran. Ayon kasi kay US President Donald Trump, kung merong mga masasawi sa mga kilos protesta na isinasagawa sa loob ng Iran, ay magsasagawa raw ng intervention ang United States of America. Magpapapasok ito ng kanilang mga puwersa. Ang kanilang mga fighter jets ay lilipad papuntang Iran upang tulungan ang mga sibilyan. Maliwanag
na ito ay ginagamit ng United States of America. Katakataka rin sabagat marami sa mga Iranians ngayon ang kanilang sigaw ay tulong mula kay US President Donald Trump. Meron pa ngang kumalat na balita na itong kanilang Supreme Leader na si Ayatollah Khamenei ay lilisanin na ang bansang Iran at tutungo ito sa Russia. Hindi lang United States of America ang nakatutok ngayon sa bansang Iran, maging ang Israel ay nakatutok din, nakahanda kung sakaling kinakailangan. Noong maging Pangulo si President Donald Trump sa Amerika taong 2016, isa sa kanyang mga agenda ay ang tinatawag na Build the Wall. Ito mga kaibigan ay sa southern part of America at Mexico. At tinawag pa ng United States of America ang dating pangalan ng Gulf of Mexico na ngayon ay tinatawag na Gulf of America. Ang Mexico mga kaibigan ay kilala ring kaibigan ng Venezuela. Ito ngang nagdaang mga araw na kung saan nagsasagawa ng pag-atake ang Amerika sa karagatan, sa Caribbean, ay isa sa mga kanyang binabanggit ay ang Mexico. Mayroong mga bangka na nagmumula sa Venezuela na kung saan karga nito ang mga ipinagbabawal na gamot at ibinababa sa Mexico. Ayon sa United States of America, nagiging daanan ang Mexico upang ang nasabing mga ipinagbabawal na gamot ay makapasok sa United States of America. Hindi raw ito ginagawa ng paraan ng liderato ng Mexico, kaya matinding banta ang binitawan ni President Donald Trump. Dagdag pa ni US President Donald Trump, nag-offer na rin daw siya sa gobyerno ng Mexico na magpapadala ito ng napakaraming puwersa sa loob ng bansa upang tulungan ang Mexico na kalabanin ang narco-terrorism. Pero ang problema mga kaibigan, publicly nireject ang tulong ng United States of America mismo ng liderato ng Mexico. Ayon sa Mexico, bawal ang anumang puwersa ng Amerika sa lupain ng Mexico. Nako, matinding gulo ito. Kaya naman pala matinding babala rin ang binitawan ni US President Donald Trump laban sa Mexico. Panglima sa ating listahan mga kaibigan ay ang Cuba. Alam nyo ba mga kaibigan, nang umatake ang Amerika sa Venezuela, mahigit 30 na mga Venezuelan soldiers ang nasawi. Pero merong mga 40 na mga Cuban soldiers ang nasawi. Hinihinala na ang nasabing mga Cubans ay tumutulong sa Venezuelan soldiers. Kilala rin ang Cuba bilang kaibigan ng Venezuela. Kontra nila si President Donald Trump. Meron itong mga matitinding banta laban kay President Donald Trump. Ang Cuba ay malapit lamang ito sa Florida kung saan nakatira si US President Donald Trump. Nasa mga 90 miles lamang ito. At taong 1960s, ang Cuba under sa mga sanctions na ipinataw ng United States of America mapasa hanggang ngayon. Hindi pa ito nababawi. Napakahabang panahon na kaya hindi maikakaila na matindi ang galit ng Cuba sa United States of America. Nagtutulungan ang Cuba at ang Venezuela. Kapalit ng oil na ipinapadala ng Venezuela sa Cuba, ang Cuba naman nagpapadala ng mga doctors at iba pang mga medical na kakailanganin ng Venezuela. Nang tanungin si President Donald Trump kung ano ang kanilang gagawin sa Cuba, simple lang ang sagot ni Trump. Ayon kay Trump, hindi na kinakailangang magpadala pa ng US military ang Amerika sa loob ng Cuba. Bakit? Sapagkat ang Cuba raw ay babagsak na. Marahil tinutukoy ni US President Donald Trump ang oil na supply ng Venezuela sa Cuba. Ngayon na mag-iiba na, magbabago na ang liderato ng Venezuela, marahil mag-iiba rin ang relasyon ng Cuba at Venezuela. Lalong-lalo na nangako si US President Donald Trump na kung sino ang magiging susunod na Pangulo ng Venezuela ay may kinalaman dito ang United States of America. Yan mga kaibigan, baka naman hinihintay nyo na banggitin natin ang Pilipinas. Nako, hindi po. Tayo ay nagbabalita lamang base sa ating nakuhang information sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita internasyonal. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa mga bansa na nasa listahan ng United States of America na kanyang isusunod matapos atakihin ang Venezuela? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.